Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat. Kilala ako sa pangalang Mrs. Lukban. Sa mga estudyante o mga naging estudyante ko, yes, I am a teacher by profession and I am happily married to Mr. Lukban. Yung ibang pranksters na estudyante ko, minsan tinatawag akong Mrs. Pomelo. Okay lang naman sa akin yon, basta wag lang nila akong babastusin o bigyan ng stress. Kasi sa totoo lang, nag-elementary ako, nag-high school syempre, nag-college, at nag-masteral pa. Pero for me, high school is the most memorable. And high school students are always fun to be with, kaya nakikipagbiruan ako sa mga estudyante ko. Going back when I was in high school, sigurado ako na hindi na puppy love ang damdamin ko para kay Jedy noong 3rd year and 4th year high school kami. Panglima ko siyang boyfriend kasi grade 6 ako nung unang mag-oo sa manliligaw kong kapitbahay lang namin na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Yun ang puppy love kasi nagustuhan ko lang siya dahil cute siya at neat siya. First year high school, nakadalawang boyfriends ako. Pareho ding puppy love. Second year, wala. Third year, dalawa din pero yung isa, hindi kami nagtagal kasi biglang nanligaw si Jedy na siya talagang gusto ko, na sinagot ko din kaagad noong 3rd year pa lang kami. Ewan ko kung matatawag na kalandian yung pagkakaroon ng jowa sa mga ganong edad pa lamang, pero okay lang naman kung matawag akong malandi kasi proven naman na mas masaya ang buhay ng mga malalandi kaysa sa mga sobrang conservative. Nasasabi ko ito kasi ang ate kong panganay na si Ate Leia ay sobrang conservative. Nagkaroon siya ng first boyfriend, 27 years old na siya, pero hindi pa sila nagkatuluyan. Imagine Ate Leia na laging seryoso, madalas nakasimangot at laging nagugulat sa mga kalaswaan sa social media o sa TV. Give it to her, pinili niyang maging ganun eh. 32 years old siya nung makapag-asawa pero until now ay wala pa silang anak. Anyway, balik tayo sa sarili kong buhay. Si Jedy, minahal ko ng sobra. Nasa kanya lahat ng mga katangiang wala sa 4 ng nauna kong boyfriends. Pero linawin ko lang na kahit matatawag niyo akong malandi dahil sa napakaaga kong pagkikipagjowa ay hindi naman ako easy to get. Dalawa lang sa kanila ang nakahalik sa akin sa lips. Yung boyfriend ko nung 3rd year din, si Jedy. Pero si Jedy, may pagkamapusok siya. Sa totoo lang, muntikan niya akong makuha nung gabi ng JS namin na pareho naming inatendan pero hindi namin tinapos. Nung mayari ang kotilyon, umalis na kami dahil nagdidiwang sa tuwa si Jedy noon kasi for the first time daw ay walang tao sa bahay nila. First time niyang masolo ang buong tahanan nila at ako nga ay kanyang inuwi. Naging mainit kami ni Jedy noon pero nung pumatong na siya at nadama ko ang kanyang galit na alaga ay natakot ako bigla. Itinulak ko siya at nagkunwaring magsi-CR lang ako pero sa loob ng CR ay kinausap ko ang sarili ko. Natatakot ako nun, Kuya Bono, kasi baka mabuntis ako at magaya sa pangalawang ate kong mas malandi sa akin. Nagbuntis ng maaga pero iniwan ng jowa. Tuloy ay si Mama ang nagkonsumisyon sa pagpapalaki ng anak niya. Talakera ang mama namin, Kuya Bono. Kaya siguro walang butike sa bahay namin dahil naiingayan sa kanya. Kabaliktaran naman siya ni Papa na madalas ang mundo ay TV at dyaryo lang. Si Papa yung literal na hindi nagpapahuli sa balita dahil may TV na nga, nagdyaryo pa. Ayokong marinig kay Mama yung mga sumbat at pagalit niya kay Ate Nadia dahil sa pagiging dalagang ina nito. Kaya natakot talaga ako nung madama ko ang nagsusupersayan na junjun ni Jedy sa ibabaw ng hita ko. Akala ko magtatampo si Jedy noon
Matagal ako sa CR at paglabas ko'y wala naman siya sa kama niya. Bubukas ang pinto, pumasok siya at pawisan. Nag-basketball pa yata habang nasa loob ako ng CR. Hindi na rin niya ako kinulit noon. Bumaba na lang kami at nagmeryenda sa kusina nila. Maganda at may kalakihan ang bahay nila, Kuya Bono. Malinis pa at maraming kasangkapan kaya't nagtaka ako nang sabihin ng mama niya na mahirap lang daw sila. Sinabi niya sa akin yon nung araw na nagtangka siyang paghiwalayin kami ni Jedy. Ang eksaktong salita ng mama ni Jedy ay, "Mga bata pa kayo, Camille. Unahin muna ninyo yung pag-aaral nyo. Magtapos kayo para makatulong kayo sa mga pamilya nyo. Alam ko na kagaya namin ay mahirap lang din ang pamilya mo. Maawa kayo sa mga magulang nyo. Maghiwalay muna kayo at saka na lang kayo magkabalikan kapag tapos na kayo ng kolehiyo." Kalmado naman ang boses ng mama ni Jedy noon. Malayong malayo sa high pitch at laging galit na boses ng mama ko, pero masakit pa rin sa tenga at puso ko yung kagustuhan niyang maghiwalay muna kami ng anak niya. Hindi na ako umimik noon pero hindi rin ako umuo o sumang-ayon, kaya siguro nagsalita pa siya ulit ng mas masakit. "Bilang ina ni Jedy, Camille, may karapatan akong pumili ng babaeng makakasama niya sa buhay. Sana patunayan mo na karapat-dapat ka sa kanya. Gusto ko ng babaeng halos kagaya ko. Professional, ginagalang at nirerespeto kahit hindi ako mayaman. So do everything you can, Camille, to be the right girl for my son." Matalino si Jedy, Kuya Bono. Hindi siya bumababa sa top 5 sa highest section na siyang section namin noon. Ako nasasali din naman sa top 10. Mahilig din sa sports si Jedy, lalo na sa basketball at archery. Ako naman ay sa sayaw lagi nasasali. Wala akala ko ipaglalaban ni Jedy ang pagmamahalan namin. Kasi third year lang kami nung kausapin kami ng mama niya pero hindi naman kami nag-break. Kahit nung bakasyon na ay kami pa din. Dumadalo pa nga siya sa barangay namin nung bakasyon. Kaso nung fourth year na kami, unang buwan pa lang ng klase ay dinaan niya ako sa mahaba at maayos na usapan. Pero sa dulo, break lang din ang bagsak dahil pinili niya ang mama niya kesa ako. Nasaktan ako ng sobra, Kuya Bono, kasi magkaklase kami. Araw-araw kong nakikita ang lalaking dati ay laging dahilan ng pagngiti ko, lalaking nagbibigay ng kulay at excitement sa mundo ko. Binalak ko pa nga mag-transfer na lang noon sa public school sa katabing barangay namin pero hindi ako pinayagan ni mama dahil graduating na raw ako. Kaya naman katakot-takot na paghihirap ng kalooban talaga ang pinagdaanan ko sa araw-araw na may pasok kasi kaklase ko nga si Jedy. Tinuruan ko pa nga ang sarili ko noon na magalit sa kanya. Ikinintal ko sa isipan ko na siya ay isang lalaking walang paninindigan, isa siyang mama's boy at hindi ko siya dapat mahalin. Dapat ko siyang kalimutan at kamuhian. Kaya lang, the more na ginagawa ko yun, pakiramdam ko mas lalo lang umiigting yung kagustuhan kong sana kausapin na niya ako. Sana maging kami ulit. Pero hindi nga niya ginawa kaya naman lalo pang naging masakit sa akin. Hanggang sa isang gabi ay naisipan kong mag-text sa programa niyo noon sa radyo, Kuya Bono. Yung programang Lover's Lane, panggabi yun at tong gabing yun ay ikaw ang naka-duty. Bahagi talaga ng bawat gabi ko ang programang yun dahil mahilig ako sa mga love songs at kinikilig din ako sa mga love letters na binabasa niyo.
Paborito ko noon si DJ Princess dahil sa lambing at sweetness ng kanyang boses. Hula ko ay mas nauna siya sa iyo, Kuya Bono, dahil dati na akong listener niya bago ko pa marinig ang boses mo sa radyo. And that night nga, instead na love note ay love problem ang tinext ko sa hotline number nyo. At sobrang tuwa ko nung bigla mong mabanggit ang pangalan ko bago mo pinatugtog ang isang kanta. Ang sabi mo noon, "To you, Camille, I read your message and I promise to read it again on air and do my best to give you the best piece of advice that I could give you right after this song." Hindi ko na natatandaan yung eksaktang salita mo noon, Kuya Bono, nung payuhan mo nga ako matapos ng kantang "We're All Alone" na pinatugtog mo bago ang pagpapayo mo. Basta ang sabi mo noon, "I-convert ko yung sadness and pain ko into dreams." Sabi mo pa noon, natatandaan mo pa ba yung mga pangarap mo bago ka na in love sa kanya? Balikan mo mga pangarap na yon at doon mo muna ituon ang panahon mo. Naisip ko parang magkatugma yata ang isip mo at ang isip ng mama ni Jedy kasi hindi man pareho ang pagkakasabi nyo ay parang pareho naman kayo ng pinupunto. Unahin muna ang pag-aaral, ang pangarap, bago ang love. Noong gabing yun, Kuya Bono, dapat talaga ay magre-review ako dahil quiz namin sa physics kinabukasan. Yun ang subject kung saan laging naglalaban sina Jedy at ang tapuan namin si Alexa. Pinilit ko ang sarili kong mag-aral nung gabing yun, Kuya Bono, dahil naisip kong subukan ngang sundin ang advice mo. Natatandaan ko rin ang sinabi mo na sa edad mong yun noon ay marami ka na ring relationship na pinagdaanan at yung mga nauna ay nagdulot din sa'yo ng sakit na hindi mo man makakalimutan pero wala nang dulot na sakit kapag naiisip mo ulit. Lumuha pa rin ako nung gabing yon dahil naglalaban ang isip at puso ko. Habang nagre-review ako ay sumisingit sa isip ko si Jedy pero sinisigawan ko ang sarili ko. Huwag mo siyang isipin, mag-focus ka sa pagre-review. Kinabukasan nag-quiz nga kami sa physics at napakasaya ko dahil lahat ng 10 questions ay napag-aralan ko. Nung matapos ang quiz, nagpalitan kami ng quiz paper ng kabilang row. Then sinabi ng teacher ang mga tamang sagot sa 10 questions habang chine-check namin ang mga quiz paper. Pagkatapos nun ay inutos ni ma'am na ibigay namin ang quiz paper sa kanya sa order na pinakamataas ang score to pinakamababa. I mean yung pinakamataas ang una niyang tatawagin.
Sinong nakakuha ng 10/10? Bring it to me. Tumayo si Liza mula sa kabilang row bago niya sinambit ang pangalan ko. Wow, may bago tayong top notcher ah. Nakangiting sabi ni Ma'am. Pero ako noon ay napasulyap kay Jedy. Nagkatutok ang mga mata namin, saglit lang bago ito bumawi. Well, ako man din Kuya Bono, hindi ko inaasahang mape-perfect ko ang quiz. Pero sa totoo lang, ang sarap nun sa feelings. Ang sarap sa pakiramdam na biglang napalingon sa akin si Jedy dahil lang sa nataasan ko siya ng score sa quiz. Kinahaponan nung naglalakad na ako sa kalsada papunta sa bahay namin matapos akong bumaba ng tricycle sa kanto. Hindi kasi talaga pinapasok ni Kuya Justin ang tricycle niya sa kalsada papunta sa amin dahil marami pa siyang iahatid na estudyante. Liban lang kung umuulan. Kaya lang maaliwalas ang hapon na yun kaya ibinaba niya ako sa kanto. Kasing aliwalas din noon ng isipan ko sa pagbuo ng goal ko na hindi lang sa physics ko tatalunin si Jedy, kundi sa lahat ng subjects. Taong 2011, English teacher ako sa isang secondary school for girls sa Jeddah, Saudi Arabia. At parang nagka-deja vu lang isang araw nung nagkaroon ng debate ang dalawang estudyante ko. Parang nangyari na dati ang tagpong yon. Then, naalala ko sina Jedy at Alexa na siyang magkatandem noon sa debate laban sa amin ni Armond Dale. Hindi kami nanalo sa debate na yon dahil magaling talaga si Alexa sa English at public speaking. Pero sure ako na tinalo ko si Jedy, hindi lang sa debate kundi sa lahat ng subjects. Nagtapos ako ng first honorable mention o top 3 sa aming batch. Valedictorian si Alexa, salutatorian si Madeline, ako na ang sumunod as first honorable at third lang si Jedy. After high school ay pinadala ako sa tita ko sa Cavite para doon mag-college. Pero makaraan lang ng isang taon ay lumipat na ang buong pamilya namin sa General Trias dahil nalipat ng trabaho doon si Papa. Pero that day in 2011 na nasa Saudi Arabia na ako ay noon ko lang ulit naalala si Jedy. Dahil siya ay naging bahagi na lang din talaga ng nakaraan ko. Nakalimutan ko din yung hamon ng mama niya na kung gusto kong maging karapat-dapat sa anak niyang si Jedy, kailangan maging professional din ako. Isa siyang public school teacher at naging teacher din ako. Pero nagtagumpay ako dahil gusto ko yun para sa sarili ko. Hindi para maging karapat-dapat ako kay Jedy. Kasi nga, college pa lang ako ay nakalimutan ko na siya. Iba na ang mundo ko noon, mundo na hindi kasali si Jedy. Pero kailangan kong aminin na malaki ang kontribusyon ng sinabi sa akin ng mama niya na kailangan ko maging professional. Kasi noon ako nagsimulang tumutok talaga sa mga bagay na gusto ko at naging halimbawa nga doon ang pag-aaral ko. Napatunayan ko Kuya Bono na kung tututok ka at magseseryoso sa isang bagay, magtatagumpay ka. Gawin mong number 1 priority ang gusto mong gawin. And surely my reward in the end. So kung inaasahan yung mga kahugot na in the end, kami pa rin ni Jedy kasi cute ang love story na dumaan sa challenges, sorrow and pain. Sorry pero hindi ganun ang nangyari. Hindi ko man siya nakalimutan pero nakapag-move on ako
at nagmahal ng iba. Kaya sa part na ito ng kwento ko, Kuya Bono, ay pwede yung kantang I remember the boy but I don't remember the feelings anymore. Nung nasa Jeddah ako, parang pangatlong chapter na yun ng love story ko, kung ituturing nating first chapter ang panahon na na-in-love ako kay Jedi. Nung nasa Jeddah ako, parang pang-apat na chapter na yun ng love story ko, kung ituturing nating first chapter ang panahon na-in-love ako kay Jedi. Pangalawang chapter naman ng love story ko nung college na sa naging relasyon namin ni Rudy. Kaklase ko siya since first year na siyang panahon daw na nagka-crush na siya sa akin pero nagawa lang niyang lumapit sa akin noong second year na kami. Noon na rin siya nanligaw at dahil matino at simpleng lalaki siya ay sinagot ko naman kahit na wala akong attraction or special feelings para sa kanya. Pakiramdam ko lang safe ako kapag kasama ko siya at pareho kami ng interest, lalo na ang pagsisikap sa pag-aaral. Library buddy ko siya noon. Most of our times together ay na-spend namin sa library. Mahirap lang din sila at pinakamataas niyang layunin sa pag-aaral ng mabuti ay para maiangat ang buhay nila ng mama niya at maging ang tingin daw ng mga kamag-anak nila sa kanila. Dati raw OFW ang mama ni Rudy pero na-chismis na nanlalaki sa Hong Kong. Ang chismis ay pinatulan ng papa niya dahilan para iwanan sila at nag-asawa ng iba. Nagsikap daw ang mama ni Rudy na ayusin ang relasyon nito sa papa niya pero hindi na siya pinakinggan. Sa halip ay hinusgahan dahil lang sa maling paratang. Hindi na rin daw ito nakabalik pa ng abroad dahil nagkaroon ng sakit mula sa stress at emotional pain na dulot ng pag-iwan sa kanila ng papa ni Rudy. Very interesting ang kwento ng buhay ni Rudy sa totoo lang, Kuya Bono. Pero nung graduating na kami, bigla niya akong kinausap in a calm way at sinabing parang mas okay daw yata kung maging friends na lang kami. He pointed out na wala daw spark ang relasyon namin at talagang para lang daw kaming magkaibigan. Which I admitted, Kuya Bono, kasi sa loob ng magtatatlong taon naming relasyon noon ay hindi kami naghalikan. Like I told you, wala talaga akong naramdamang physical attraction sa kanya. Siya siguro may naramdaman sa akin pero natatakot siyang mag-first move. May ngiti sa labi ko nung sabihin ko sa kanya, alam mo Rudy, okay lang na maging friends na lang tayo. Yeah. Pakli niya na nagsikap ding magpakita ng ngiti pero pansin ko sa mata niya ang lungkot. Then sabi niya, pero Camille, gusto kitang pasalamatan kasi ang laki ng impluwensya mo sa buhay ko. Honestly, hindi ko inaasahang makakagraduate ako. Tumango na lang ako noon pero nasa akin din ang kaligayahan kasi nakaya ko ding makapag-concentrate sa pag-aaral ko dahil walang naging istorbo. Walang naging problema, walang jowa na nagdulot ng stress o sakit ng ulo man lang dahil si Rudy nga ay napakabait, napaka-gentleman. However, I need to admit na may lungkot sa puso ko nung maging friends na lang kami ni Rudy. I know exactly na siya ay lalaking dapat panghinayangan ng isang matinong babae. Ang problema lang talaga noon ay wala nga akong espesyal na damdamin para sa kanya. Kumbaga, walang kuryenteng gagapang sa katauhan ko sa tuwing makikita ko siya o magkakadaiti ang mga katawan namin. Hindi yun kasi lakas ng kuryenteng naramdaman ko noong magkalapat pa lang ang mga palad namin ni Jeremy sa unang pagkakataon sa isang sikretong birthday party ng isang kabayan sa Jeddah noon. Sure ako noon, Kuya Bono, na makaraan ng napakaraming taon ay tumibok na ulit ang puso ko para sa isang lalaki.
sa katauhan nga ni Jeremy Lucban. Hindi lang dahil sa gwapo at makisig si Jeremy kaya kaagad ko siyang nagustuhan, kundi magaling siya magsalita. Sensible, articulate, English teacher din siya sa school for boys naman. Nung party na yon ay naging close kami ni Jeremy. Marami kaming kwentuhan lalo na tungkol sa mga trabaho namin na pareho namang teaching pero puro babae nga lang ang students ko at siya ay puro lalaki naman. Ako ang nako-conscious noon sa pag-uusap namin ni Jeremy kasi baka magkamali ako ng choice of word. Although Taglish naman ang salita namin pero siya kasi talagang tama lahat ng words niya at hindi siya nag-stammer. Nagkakuhanan kami ng mobile number at Facebook bago matapos ang party. Pero dahil secret party lang yon ay hindi pwedeng sabay-sabay uuwi ang lahat. Makakalikha kasi ng eksena sa labas kapag biglang ang daming tao doon na magsasakayan sa kanilang kanya-kanyang sasakyan. Pero almost every night mula noon Kuya Bono ay magka-chat kami ni Jeremy hanggang sa after 4 months ay inaya niya akong sumama sa kanila sa desert camp. Napakarami namin noon. 10 sasakyan kami at madaling araw na kami umuwi. Sa desert camp na rin kami nag-dinner. After dinner ay inaya ko ni Jeremy na lumayo muna sa mga kasama namin. Sumama naman ako at doon Kuya Bono ay naging tama ang kutob ko. Nagtapat siya ng feelings niya para sa akin. Dati ko nang alam na nakadalawang girlfriends pa lang siya kahit na mas matanda pa siya sa akin ng 7 taon. That time Kuya Bono ay 29 na ako. Siya ay 36 at ang sabi pa niya ay handa na raw siyang mag-asawa. Ako naman kahit 29 na ako noon ay nabigla pa rin ako sa idea na kasasagot ko pa lang sa kanya ay gusto niya na akong asawahin. Kaya ang sabi ko, siguro bigyan mo muna ako ng konting panahon Jeremy. Nabigla ako eh. Kailan ka ba uuwi ng Pinas? May 9 na buwan pa ang natitira sa kontrata ko. Ako 5 months na lang pero sige. Magpapa-extend na lang muna ako, then sabay tayong uuwi. Okay, sige. Sagot ko na lang. Pero natatandaan ko Kuya Bono na hininday ko siyang halikan ako kasi kami na, sinagot ko na siya, pero hindi niya ginawa. Inisip ko na lang na talagang conservative siya at isa pa ay hindi naman kami nakatago mula sa mga mata na mga kasama namin sa desyerto. Nasa medyo malayo nga kami pero maliwanag naman dahil sa dami ng ilaw at dahil disyerto ay wala man lang talagang puno sana kung saan kami kukubli. Kaya lang hindi natuloy yung usapan namin na sabay kaming uuwi ng Pinas buwan ng June Kuya Bono kasi may sakit ang mama niya at hindi daw ito pumayag na mag-extend pa siya. Ni hindi ko na siya naihatid sa airport noon at dumating na lang si Leonard sa gate ng accommodation namin at inabot sa akin ng isang box. Si Leonard ay British at co-teacher ni Jeremy sa school kung saan sila nagtuturo. I'd suggest you, Camille, to be calm and understanding once you've seen what's in the box. Nagtaka ako nung sabihin ito ni Leonard sa akin. Pangalawang meeting pa lang namin yun ni Leonard pero hindi ko siya nakalimutan dahil sa mala Hollywood actor niyang itsura. Why? What's inside this box? Tanong ko habang hawak ang kahon na halos kasing laki lang ng kahon ng sapatos. Open it when you're in your room and alone. Sagot niya tsaka walang ngiting tumalikod at tinungo ang kanyang kotse.
Kabado ako nung nasa kwarto ko na ako at saglit kong tinitigan ng kahon. Sa totoo lang, inisip ko pang prank yun. Yung tipong magugulat ako, mapapasigaw ako kapag binuksan ko. Pero hindi ganun ang nangyari. Nung mabuksan ko ang kahon, lungkot, disappointment, pagtataka ang bumalot sa akin. Pagtataka dahil hindi ko pa pala lubos na kilala si Jeremy. Lungkot dahil yung usapan naming kasal ay hindi na matutuloy. Hindi na rin siya babalik ng Jeddah. Masyado akong na-disappoint, Kuya Bono. Akala ko talaga sa edad na 30 ay makakapag-asawa na ako dahil natagpuan ko na si Mr. Right. Mahal na mahal ko na siya, nangarap na ako na siya ang makakasama ko sa aking pagtanda, magiging ama ng mga batang isisilang ko. Iyon pala, hindi. Pero magti-30 na ako that time, Kuya Bono, at alam ko namang likas na malawak ang pangunawa ko. Makaraan ng 3 o 4 na linggo, nagbago ang isip ko. Gagawa ako ng paraan para mapangasawa ko si Jeremy. Tatanggapin ko siya kung ano man siya at tutulungan ko siya magbago. Anyway, ang laman ng box na yun, Kuya Bono, ay mga litrato at diary ni Jeremy. Hindi ko lang tinapos ang 2 maliliit na diaries dahil hindi ko gusto yung nababasa ko. Para kasi akong nagbabasa ng love story sa pagitan ng 2 lalaki. Si Leonard, yung British, ay naging karelasyon niya. Si Leonard ang leading man niya sa kanilang kwento sa mga diary na yon. May maikling sulat si Jeremy sa box nang hingi ng paumanhin dahil hindi daw siya naging honest tungkol sa pagkatao niya. Pero gusto daw talaga niya mag-asawa at magkapamilya. Pero sure daw siya na hindi ako yung tipo ng babaeng mag-a-adjust sa klase ng pagkatao niya. May tanong siya sa dulo ng note na yon. Matatanggap mo ba ako? Well, to be honest, nung mabasa ko ang diary niya, then later ay nakita ko ang mga pictures nila ni Leonard, muntik ako masuka. Kinalabutan ako ng malala and biglang nawala yung love and respect ko para sa kanya. Pero sa araw-araw na dumadaan mula noon na siya ang lagi kong iniisip ay unti-unting nagbago ang takbo ng isip ko. Hanggang sa ginawa kong ako na yung babaeng hanap niya. Babaeng handang mag-adjust at tanggapin siya. Kaya lang kasi ay blinak niya ako sa Facebook at wala siyang address sa akin sa Nueva Ecija kaya hindi ko siya nasulatan. Gayunpaman ay hindi ako nawalan ng pag-asa, Kuya Bono. Nagtiyaga ako sa paghihintay ng araw na uuwi ako dahil doon ko gagawin ang lahat ng pinagplanuhan ko para kami pa rin ni Jeremy ang magkatuluyan. Kinapalan ko ang mukha ko na magtanong sa mga ka-church namin. Well, yes, may Catholic church sa Jeddah pero parang malaking bahay lang siya at nakatago. Doon ko actually nakilala ang karamihan sa mga kaibigan ko sa Jeddah noon pero nagtaka ako dahil hindi pala nila alam na wala na kami ni Jeremy
at nagtaka sila dahil hindi ko raw alam kung ano ang address ng boyfriend ko dito sa Pilipinas. Luckily, may isang babaeng naatasan noon na kumuha ng bio na makakasali sa isang Christian program at may file siya ng mga basic info tungkol kay Jeremy, including his complete home address. Pag-uwi ko, sinundo ako ng family ko sa airport. Kaya lang ay papunta sila noon sa Tagaytay dahil kasal ng pinsan namin noon na taga Cavite din, nakapag-asawa lang ng taga Tagaytay. Hindi ko ka-vibes ang pinsan kong yun. Actually, may away kami nung college years ko at naging valid ang excuse ko sa hindi pagsama sa kasal niya. Pero nagulat sila nung sabihin kong hindi ako dediretso ng Cavite, kundi pupunta ako ng General Tino, Nueva Ecija. Ang singhal sa akin nun ni Mama, anong gagawin mo doon? Ang sagot ko naman ay, pupuntahan ko ang lalaking pakakasalan ko. Walang alam ang family ko tungkol kay Jeremy. Well, alam nilang may boyfriend ako sa Saudi na ang pangalan ay Jeremy Lucban pero hindi nila alam ang pagiging gay or bisexual ni Jeremy. Sa totoo lang, Kuya Bono, nung nasa bus na ako papuntang Nueva Ecija, may pagkakataon noon na parang gusto kong huwag na lang tumuloy. Sinasabihan ko ang sarili ko na desperada. Pero sinasaksak ko din kaagad sa isip ko ang nalalaman ko tungkol sa gender nila. Well, actually, nagbasa pa nga ako, Kuya Bono, ng ilang article tungkol sa pagiging gay at kinapitan ko yung point na parang sakit daw yon na hindi mo gustong dumapo sa'yo. Pero wala kang choice dahil walang gamot sa tunay na tibok ng puso. Pwede daw silang magbago kung may tutulong o mag-guide sa kanila. Marami ng bakla ang nagpakalalaki dahil napadpad sila sa mga religious sects na nagpabago sa pananaw nila. At ako, gusto ko talagang gawin yung part ko para mapagbago ko si Jeremy. At gusto kong pasalamatan ng langit, Kuya Bono, dahil nung pumasok ako sa bakuran nila, matapos akong pagbuksan ng tita Medi niya, ay lumabas ng bahay si Jeremy. Naka-jersey shorts and sando at sa tangkad at ganda ng katawan niya ay wala kang maaaninag na kabaklaan sa kanya. Saktong oras ng hapunan nung dumating ako at kakaupo ko pa lang sa salas nila ay inayan ako ni Jeremy na kumain. Pero habang kumakain kami ay inaya niya akong mag-attend ng birthday ng high school classmate daw niya sa Gapan. Pero kaagad sumabad si Tita Medi na tansya ko pa lang noon ay kasing kalibre ng mama ko ang bunganga. Kararating lang niyang galing ng Saudi. Mula Maynila dito pa dumiretso. Tapos kakarayin mo sa Gapan. Aba Eme, pagpahingain mo naman muna. Ikaw na lang ang pumunta at ako nang bahala sa kanya dito. At yun nga ang nangyari, Kuya Bono. Pero bago pa umalis si Jeremy papuntang birthday ay kumatok siya sa kwartong pinahiram sa akin. Nagbalik tuloy ang ilang alaala namin sa Saudi noon dahil sa amoy ng Chanel Blue na pabango niya. Nagpaalam lang siya at sinabing hindi naman siya magtatagal sa birthday ng kabatch niya. Matapos ako mag-shower, Kuya Bono, ay kaagad akong inantok dahil napakatahimik ng lugar nila. Sumilip ako sa bintana at naglalakihang punong mangga ang nakita ko. Dati nang naikwento sa akin ni Jeremy na ang pagmamangga ang nagpaaral sa kanilang magkakapatid nung nabubuhay pa ang mga magulang nila. Minana na lang daw ng nakababata niyang kapatid na lalaki ang malaking bahagi ng manggahan. So mabilis akong inantok. Dahil na-realize ko na hindi ko rin pala nakuha ang number ni Jeremy at hindi ko nasabi sa kanya na i-unblock niya ako sa Facebook.
Basta positive ang feelings ko noon, Kuya Bono, na okay na kami. Kasi sa sulat niya ay may tanong nga, kaya mo bang tanggapin ako bilang ako? Nagpakita ako sa kanya, sinadya ko siyang puntahan sa bahay nila. So ano pang ibig sabihin nun? Naisip ko rin na pwede naming isikreto sa pamilya ko ang kasarian ni Jeremy. Kasi hindi naman talaga halata sa kilos at pananalita niya na siya ay ganon. Pareho sila ni Leonard na wala ni Katiting na palatandaang gay sila. Sabi ko, hindi malalaman ng pamilya ko ang sekreto ni Jeremy kaya hindi ako magiging paksa ng usap-usapan ng mga kamag-anak ko kapag si Jeremy ang napangasawa ko. Natatandaan ko, Kuya Bono, ang kalandian ko nung gabing yon. Sinadya ko talagang hindi ilak ang pinto. Kasi ini-imagine kong darating nang nakainom si Jeremy at tutuloy sa tinutulugan ko. Napanaginipan ko si Bricks nung gabing yon. Ewan ko kung bakit. Si Bricks ang nag-iisang lalaking pinatulan ko noong maging ganap na akong teacher sa Cavite. Ang panahong nabaliw ako kay Bricks ang maituturing kong pangatlong chapter ng love story ko. At ang chapter na yun ang pinaka-wild at talagang pinaka-memorable. Si Bricks ay isang gwapong tricycle driver. Mataas ang sense of humor, bolero, gentleman, at lihim akong pumatol sa kanya. Alam ko kasi, Kuya Bono, na madjudge ako ng mga co-teachers ko kapag nalaman nilang tricycle driver ang boyfriend ko. At alam kong tatalakan din ako ng mama ko dahil mataas ang pangarap niya para sa akin. Kaya yung sa amin ni Bricks ay inilihim ko talaga. Lalo na ang mga nangyari sa amin sa mga hotel at motel. Oo, siya ang nakauna sa akin. At dumating pa ako sa puntong parang maaadik ako sa katawan ni Bricks noon at ang ligayang hatid niya sa katamang lupa ko. Tapos, nalaman kong may live-in partner pala siyang buntis na at handa ang babaeng yun na sirain ang reputasyon ko bilang teacher kung hindi ko lalayuan si Bricks. Natakot ako nung nagbabanta pa lang siya, Kuya Bono, at oo, handa kong layuan si Bricks, wag lang maiskandalo dahil kung tutuusin ay bagong teacher pa lang ako. Ang mali ng babaeng yon, ginawa niya kaagad yung banta niya. Sinimulan niya sa guard ng school kung saan ako nagtuturo, kumalat hanggat sa makarating sa isang head teacher na may edad na at ito ang kumausap sa akin. Umusok ako sa galit kay Danica, yung live-in partner ni Bricks. Nung hapong yun ay umuwi lang ako at nagbihis ng maong at t-shirt at pakiramdam ko sumanib sa akin ng katauhan ng mama ko. Sumugod ako kay Danica at ako ang nang-eskandalo sa kanya. Dinuro-duro ko siya, Kuya Bon, at sinabi kong hindi pa sila kasal ni Bricks. Kaya ko pang agawin sa kanya si Bricks. Sinabayan niya ang galit ko, Kuya Bono. Nilait-lait ko siya dahil totoo namang losyang siya. Mukha ka akong naluging pokpok. Nagtataka ako kung anong nakita ni Bricks sa'yo eh. Sinugod niya ako at tinangkang sa bunutan. Wala akong pakialam kung buntis siya. Pinatulan ko siya, nagpagulong-gulong kami sa lupa habang nagsasabunutan. Pero bigla siyang humiyaw, bumitaw sa buhok ko at humawak sa tiyan niya. Noon pala ako natakot at mabilis na umalis sa lugar na yon. Nagtago ako sa tita ko sa Maynila kasabay ng paghahanap ng ma-applyang trabaho sa ibang bansa. Kaya ako napunta sa Jeddah. Magaling si Bricks sa kama. Mahilig siyang kumain. Bagay na gustong-gusto ko naman
At buong akala ko nung gabing yun na natulog ako sa bahay ni na Jeremy ay panaginip lang na may humaharabas sa bulaklak ko. Nagising ako at nahawakan ko ang ulo ng lalaki. Pero hindi ako nagpahalata, sa halip ay napangiti pa nga ako dahil hindi ko sukot akalain na kaya din palang gawin yun ni Jeremy. Sabi ko pa nga sa isip ko noon, ganyan ba ang bakla? Umungol-ungol pa nga ako at marahang sinasabunutan ng buhok niya. Nung umakyat siya pa ibabaw sa akin, tinulungan ko pa nga siyang ma-shoot niya ang alaga niya. Pero tinakpan niya ang bibig ko nung mapalakas ang ungol ko dahil sa pagpasok niya. Langit ang madaling araw na yun, Kuya Bono. Pero nagtaka ako dahil nung matapos siya ay bigla siyang tumayo at lumabas ng pinto. Ano yun? Kako pa sa sarili ko. Napagtanto ba niyang lasing lang siya? Hindi niya sinasadyang gawin yun sa akin? Naisip niyang bakla pala siya? Bumangon ako, Kuya Bono. Nag-ayos ako ng sarili ko at ako na ang papasok sa kwarto niya para makausap ko siya. Marahan lang ang pagkatok ko dahil ayokong magising ang tita niya. Pero hindi siya nagbukas ng pinto. Ilang saglit pa ay nag-ingay ang gate. May dumating. Tinanaw ko sa bintana. At sobra ang pagtataka ko, Kuya Bono, dahil si Jeremy ang nakasakay sa kotseng kapapasok pa lang ng gate. Oh my God! Napasigaw ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung sasalubungin ko ba si Jeremy at magsusumbong sa nangyari sa akin o babalik na lang ako sa kwarto ko. Pero pagtalikod ko, isang lalaking moreno at matipuno ang hubad na katawan ng muntikan kong mabangga. Naamoy ko ang katawan niya at natiyak kong siya ang nakatalik ko. Hindi ko talaga siya namukhaan sa kwarto dahil madilim. Amoy alak siya kaya't inisip mo si Jeremy siya dahil galing nga sa birthday. Pwede bang huwag ka na lang magsumbong kay kuya? Pananagutan kita. Nagawa kong tumitig sa mukha niya, Kuya Bono. Mas gwapo siya kay Jeremy. Mas matangkad, mas macho. Pwede ba? Ulit niyang tila nag-aalala ang mukha. Sinagot ko naman siya ng ganito. Halika, balik ka sa kwarto. Mag-uusap tayo. Nagtabi ulit kami sa kama habang nag-uusap, nagkukwentuhan. Broken-hearted pala siya dahil nagpakasal sa foreigner ang OFW niyang girlfriend sa Singapore. Nasayang daw ang 8 years nilang relasyon. Kinuwento ko rin sa kanyang lahat tungkol sa akin. Wala akong nilihim. And bago pa sumikat ang araw noon ay may nangyari ulit sa amin at noon na buo ang panganay namin. Tadhana, perfect example yun ng tadhana or destiny, Kuya Bono, dahil naroon ako noon sa kanila para ipaglaban sana ang kuya niya pero siya pala ang makakatuluyan ko at maging dahilan pa para maging Mrs. Lukban pa rin ako. Nakakatawa dahil binalak ko pa talagang ipilit ang sarili ko kay Jeremy pero yun pala, may isa dyan na ginawa ni Lord para lang sa akin. Graduate ng criminology si Jayden.
Pero hindi makapasa-pasa ng board exam hanggang sa nagpa siyang magsaka na lang at asikasuhin na lang ang kanilang manggahan. Mas bata siya sa akin ng 9 months lang naman, Kuya Bono. Ako naman, mula nung makasal kami ni Jayden, nagpalipat ako dito sa katabing bayan ng Peñaranda, kaya't dito na kami nagpatayo ng aming bahay. Malakas ang kita sa manggahan, Kuya Bono, pero hindi ko pa rin pinapatulan ng pangungilit ni Jayden na magtigil na ako sa pagtuturo. 3 na kasi ang anak namin kaya't kailangan ko pa rin magtrabaho. Hindi na ako nakabalik ng Saudi kaya nagka-bad record ako doon. Inuna ko kasi ang love life kaysa bumalik sa Saudi. And so far, maligaya ako, Kuya Bono. Simple man ang buhay namin pero God is so good dahil ibinigay niya sa akin ang isang lalaking hindi lang gwapo, macho, mabait, responsabling asawa at mahilig ding kumain. Actually, bago kami nagpakasal ni Jayden, tinanong ko kung planted ba yung pagpasok niya sa kwarto nung gabing yon. Nagkaroon kasi ako ng pagdududa na may pag-uusap sila ng kuya niya na parang ipinasa lang ako ng kuya niya sa kanya. Pero wala daw ganun. Talagang nasiraan lang daw siya ng bait nung gabing yon, lalo na nung masilip niya akong nakahilata sa kama at nung ilawan daw niya ako gamit ang cellphone niya ay para daw siyang nakakita ng model sa Playboy magazine kaya hindi niya na pinigilan sarili niya. At dahil daw nakabukaka ako ay yun ang una niyang pinuntirya. Well, sana'y walang nakikinig na mga bata, lalo na kung estudyante ko pa pala. Kasabay lagi ng paglalaba at pamamalansya ko, Kuya Bono, ang pagkikinig sa YouTube channel mo kaya't nag-decide din akong unti-unting isulat ang love story ko and now, all smile ako dahil nasa end part na ako. Hihilingin ko na lang sa iyo, Kuya Bono, na itago mo na lang ang pagkakakilanlan ko at para sa iyong mga mata lang ang mga pictures na ipapadala ko. And by most special request ay sana basahin mo to sa first week ng January 2024 dahil anniversary namin ng mahal ko. Umaasa, gumagalang at nagpapasalamat, Camille. So, meron tayong madilim pa effect, mga kahugot, kasi ang oras ay alas 4:20 ng madaling araw o ng umaga. Sa iyo, kahugot na kami, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. And thank you sapagkat naniniwala na ako na marami talagang teachers ang nakikinig sa ating mga kwento. Thank you so much, and what else can I say? Napakaganda ng kwento mo, Ma'am Camille, and ano bang lessons ang dapat mapulot dyan? Okay, tama. Lalo na sa mga nag-aaral pa lang, mag-focus lang sa pag-aaral at kamtin muna ang tagumpay bago ang pag-ibig na madalas ay nakakagulo lamang. Kagaya mo, kahugot na Camille, na ang tadhana talaga ay dumapo ng kusa sa'yo and you're happily married and successful. Again, congratulations and thank you very much for sharing your beautiful story. Ngayon sa ating mga shoutout, Happy New Year, Kuya Bono, and advance happy trekking sa iyo. Shoutout po, Kuya, from Alfonso Lista, Ifugao, and shoutout po nga mga ka-work ko sa Barangay Busilak, Alfonso Lista, Ifugao. Lalo na po si Captain Jesse Fernandez po, Kuya Bono. Willing na ako, ibahagi ko na kwento ko sa iyo. Update na lang kita kung isasend ko na sa iyo from J. Rain, Willing. Ellen J. Darvasa Cabaran, shout out to you, gandan kay Lloyd D. And Happy New Year to San Agustin Adviento.
Happy New Year din kay Christian Flores. Joy Organo Bantok, Happy New Year sa iyo. Ganun din kay Jinky. Jomar Tolentino Parbo, pa-shout ko yung from Lasam, Cagayan. And Jocelyn Pascua, Kagawad, Happy New Year sa iyo. Zirha Sakupayo, Happy New Year to you and God bless you always. Aldrin Monterosa, pa-shout out. And Susan Galiabo Viernes, shout out to you. Kate Austria, Happy New Year. Erma Linda Evangelista, shout out to you. Mary Kinom Kapitartok, Happy New Year. And Ya ng Etasem, Mikate ng Ya. Happy New Year, Kuya Bono. Pa-shout ko dito sa Laguna City, Hong Kong from Malik Isabela. Yeah, okay. Michelle Dugayan, shout out to you. Ganun kay Ariel H. Bakdangan ng Ifugao. Leslie Atorod, Zek Nash. Happy New Year. Shout out naman po sa family ko from Lizelle Sanchez pala yun. Nestle Ann Padua, Happy New Year kay Bono. Always bangers, pa-shoutout po sa asawa palagi nakikinig sa programa mo. Lorenzo Padua from Albaha, Saudi Arabia. Nestle, salamat. Spencer Velasco, maraming salamat and shoutout to you. Antonio Fenevindiza, buti na lang nakasunod kayo dito sa ating bagong page. Maraming salamat sa inyo, ha. Ito, pamilyar sa akin si Spencer, si Antonio Fenevindiza. Dati nang nakikinig sa atin, nagpapashoutout na sa dati nating page na hack. And thank you sa bagas nakasunod kayo dito. Erdeline Balistera Soriano, Happy New Year kay Bono. Always watching from Gonzaga, Cagayan. Meron ako hinahanap na kaibigan dyan sa Gonzaga, Cagayan. Amunitan, taga-Amunitan. Hindi ko mahanap sa Facebook, napakabait niyang tao. Siya actually ay member dati ng clan sa Campus Radio Tuguegarao. Ang pangalan niya is Spider-Man noon. Nasaan ka man ngayon? Gusto ko malaman mo na hinahanap kita. Kaibigan, parang kapatid ko to dati Kumusta kaya siya? Spider-Man ang kanyang pangalan noon sa Campus Radio. Yung samahan ng mga estudyanteng kaibigan ng Campus Radio noon. Spider-Man ng Amunitan, Gonzaga, Cagayan. Adelaida Dazaremo, Happy New Year to you, Bono. Pa-shoutout bangers from Taipo, Hong Kong. Ito ba si Phrase Q Bonilla? Pa-shoutout ko Bono. Ang work ko dito sa Dolly Region 2 na sina Resenda Basigat, Jess Tagyam, lahat po ng 3 channel mo, napakinggan ko na. Maraming salamat, Phrase. Sana tama yung pagkabigkas ko ng pangalan mo, ha? Kevin Jewel Valdez, Happy New Year. Pa-shoutout naman, Ditoy, South Korea. Thanks a lot, Kevin. Raymond Gadaba, Happy New Year, Kuya Bono. More blessings to receive this 2024. Stay healthy and God bless you too, Raymond. Karen Sapphire Kimaw Kapuyan, Happy New Year, Kuya Bono. Pa-shoutout po sa lahat ng mga taong kilala ko, lalo na kina Ruth Lumitap Kimaw, Christy Baluwang, Mia Rufino Baluwang, Olaw, Jeff Shane, Asheron, at sa lahat po na nandito sa Hong Kong na palaging nakikinig, Kuya. Salamat. Maraming salamat, Karen Sapphire Kimaw Kapuyan. At sa lahat ng kahugot at kaibigan dyan sa Hong Kong, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng OFW na tumututok lagi sa ating mga kwento. And Jocelyn Pascua, Happy New Year sa lahat ng mga kahugot, especially to our dearest Kuya Bono. Thanks sa lahat, Kagawad. Angela Ligayo, pa-shout Kuya Bono, always a bangers here in Al-Haj sa Saudi Arabia. Angela, maraming salamat. Graciel Fernandez Tapulaw, shout out to you and Happy New Year. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum, alaikum salam. Rahima, shout out ulit from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Julius B. Mercado, shout out to you. Ganun din kay Dengpot CHN. Happy New Year, Kuya Bono. Pa-shout out man din, Kuya Bono, ang abangers always here in Singapore. Shout out Ken Agitay, Pamilyak Pascual, and Natividad from Gataran, Cagayan. Elizabeth Abonberry, Blessed New Year po sa iyo, Kuya Bono, and pa-shoutout po sa tatlo kong Marias, Zaren, Angel, and Gwen. Ganun din sa asawa ko, Warren, avid listener po dito sa San Isidro, Isabela. Abangers na mga kwento nyo. Alam mo, Elizabeth, ay lagi kami nag-shooting dyan sa San Isidro. Kasama ko yung mga bata sa Happy Yes TV. Sana napapanood mo rin yung Happy Yes TV sa Facebook. Lagi kami dyan. Nung bago magpasko doon sa park nyo, nag-shooting kami doon na mga short reels lang, tapos tulay sa Patanad,
at pati sa Nagbukel at saka sa Barangay Good nakakarating kami dyan para mag-shooting. Sana mga kahugot ay mag-follow kayo sa page namin ng mga bata. Hindi ako nakikita doon kasi gusto ko lang nag-i-edit ng mga videos at actually dati na monetize na kami, na-hack nga lang at nakikinabang na dati yung mga bata doon sa kinikita ng Facebook. Sayang lang talaga at maraming gahaman sa mundo. At ako naman ay hindi eksperto sa IT kaya madaling nahahack yung mga account na ginagawa ko. Pero this time ay ginawa ko na lahat para ma-secure itong page natin, yung page ng mga bata, yung Happiest TV at itong account ko na ito. Lahat ng security measures na sinasuggest ng Google at Facebook, ginawa ko na para matiyak na sana ay hindi na nga ma-hack, ano? Tuloy tayo, Janet Cavilan Calabaro o Cabaro Matalang Happy New Year sa iyo. Katatapos ko lang bago mag-upload, nakikinig ako ng kwento ni Abiel na paulit-ulit ko pinapakinggan. God bless Kuya Bono and more power. Ingat lagi. Napakarami ng senders ng DKB, SIT and Kahugot TV. Kaya kung isa-isahin ko kayong batiin lahat, ay baka kulang ang isang araw. Pero gusto kong lahat-lahat na lang ay batiin kayo. Lahat ng senders ng stories sa ating mga channels, Happy New Year sa inyo. Wala nang especially to kahit na meron talagang kagaya ni Abiel na hindi makakalimutan kahit kailan, hindi ba? Pero gusto kong bawat isa sa inyo, maramdaman nyo yung pagbati ng buong kahugot ng Happy New Year and God bless you, lahat ng senders. Maraming salamat. Season Colombano Mayet, Happy New Year Kuya Bono. Pa-shoutout po sa lahat ng nakikinig ng stories mo, lalo na kay Jessa Mea Sola at Gibson Colombano from Lasam, Cagayan. Thanks a lot Kuya Bono. Carol Tumpalan Batugal, Prosperous New Year sa iyo Kuya Bono. Pa-shoutout naman po kami ni Jacqueline Miguel, avid listener po from Cagayan, OFW ngayon dito sa bansang Singapore. Blessed day sa lahat ng kahugot. Thanks a lot Carol. Nora Henry, shoutout to you and Happy New Year. Marlon Cara Romero, Happy New Year Kuyang. Pa-shoutout man dito'y Balasi Taaw, KSA Tabuk. Marlon Cara Romero, shoutout to you. Lilibet Balinsat Sabado, Happy New Year po Kuya Bono. Pa-shoutout Kuya Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo sa Balinsat and Sabado family from Binagbag, Quezon. Binagbag, Quezon, Isabella from Lilibet. Yurik Infiel, Happy New Year po sa iyo Kuya Bono. Shoutout from USA. Solid na bangers mo, mga bago mong upload. Thanks a lot, Yurik Infiel. Luisa Istimbang, pa-shout Kuya Bono from Quirino Province, Abagars lagi. Maraming salamat Luisa. And panghuli, Janessa Juarez Utilia, Happy New Year Kuya Bono. Pa-shoutout na rin sa pamilya ko sa Quezon. Thank you. Listening here in Hong Kong, Janessa. All comments, meron pa yata. Okay, nabasa na natin lahat. Maraming salamat mga kahugot. Pasensya natin sa ating padilim effect na ito ngayon. Try ko lang. And wala tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.